everyone, it's Edward from Unions, and today may re-release naman tayo na Honda BRV. Actually, ano to, client natin na to is nag-ano siya, nag-test drive siya sa atin yung Valentine's Day, so pinost natin yun. Tapos may kasabay siya, yung kasabay yung si Sir Cian, si Sir Philip, from Pasig siya. So hindi ko alam kung mga nag-ikot-ikot siya kung saan sa video. So ang kukunin niya sa atin is Honda BRV 1.5S na tapeta white. So ito. So tapos na, nakapagpirma na actually yung kliyente. During test drive, nagpirma na siya same day nung pag-ano natin, pag-test drive. So ito okay naman. So tatanungin lang natin itong mga ito minsan pagka nakaangat to, ibig sabihin kasi minsan nauupuan ng naayos lang. So ayan, may mga plastic siya dito sa manubela, so tinatanggal siya kasi dumudulas pagka dinadrive. Tatanong natin sa client kung papatanggal yung plastic. Ayan. So pagka ganito, minsan inaayos pa namin dahil ginagawa namin kahit naka-plastic actually yung unit, pinapa-vacuum natin siya. Yan, so taffeta white. So may mga stock tayong taffeta white sa mga naghahanap dyan na kliyente. And itong hinahanap yung kulay na to is taffeta white. So may mga V variant and S variant tayo. For the VX variant, wala pa tayong wala tayong stock. And then yun, kinagandahan ng promo natin this month of February. Meron tayong binibigay na free 1 year na PMS. So libre kasi normally ang mga libre lang natin is yung 1 month or first 1,000 whichever comes first, diba, na PMS. So ngayon meron tayong promo na 1 year naman. So kung interested kayo, for this month lang yon, habol lang kayo. So sa VX wala tayong promo ngayon. Ay sorry, wala tayong unit. So may mga clients tayo ng VX. So yun, hinihintay na lang namin yung kliyente, tapos turn over natin tong taffeta white na Honda BRV. And i-demo na natin to. So turn over natin sa mga samahan nyo ulit. Sige sir, ano muna natin? Sige, lagay muna natin dito. Yeah. Inangat kasi dahil pina-vacuum. So lahat ng upuan sir nakaangat hanggang sa likod. Pina-vacuum kasi namin. Ayan o. Ayan. Pina-vacuum kasi hanggang dun sa likod kaya nakaangat. Diyan ginamit sir pero lahat naman pinapa-vacuum talaga namin kahit may plastic. Kunin ko lang. Sige sir, saan mo? Pwede naman dito sir, wala ka naman yata kasama eh. Susunduin mo si ma'am ngayon? Nandun na siya? Nakaano na? Sige sir, una nating step is i-check natin sir yung exterior muna natin. So kung may makita kang scratches or dent, para at least man-note natin sir. Kasi kaya isang way ko na rin kung bakit ko, isang reason din kung bakit ko binivideoan for just in case meron tayong makitang mga damage, at least makita natin na sa dealer pa lang makita na natin yung damage na yun. So check muna natin dito sir sa unahan. So yung may mga ganitong mga malilit na yan, sige kutin natin sir. Kaya mga ganon. Kasi baka mamaya gas-gas pala yan, di ba? Natatanggal. Yung mga ganyan, di ba? Oh. Basta sir pag naman, kasi di naman sir, hindi tayo nakakulob dito eh, diyan maaalikabukan talaga. Basta maita mo lang sir, wala, makinis na makinis. Mga talsik ng gulong. Talsik sir ng gulong. Yan sir, natatanggal na. Ito naman natin, no? Yes. Yan talaga sir pag puti. Kaya magpa-ceramic ka sir. Mating talaga magpa-ceramic ka.
papasirami ka sir sa kamag-anak mo, no? So doon sir, makikita din nila kung may mga damage. Kasi Ilawan din nila. hindi lang nila iilawan sir. Actually, ang una talagang step nila is paint correction. Yun yung ibabuff nila. Sir, kasi pag ibabuff pa rin nila yan, kasi kahit pa paano may makikita tayong mga hair scratch. Hair scratch na hindi naman siya visible talaga. So para may mga, yung mga hair scratch na yun sir, once na pinatungan kasi nila ng pinatungan nila ng chemical nila, nagkakaroon ng tendency na na ito talaga reason kung medyo talaga sir puti. Maganda yung puti, maselan talaga. So dagdagan mo na ng protection. Yan. Yan mga alikabok na ganyan, no. Pero basta sir, ang naman dyan, walang dent, walang gasgas. Yan yung purpose talaga natin. Sir, buksan ko lang dito. Sir, yan, dito yung tools natin, sir. Pagtanggal, sir, dito, gagamitin yung mga tools. So, sir, babalik natin tong plastic. Hindi na po, ganyan na lang po. Or hatakin na natin, sir, para Pwede. ganun din para presentable naman, sir. Pagkita naman pagka ganito kasi, sir, hindi presentable Kaya minadali din kasi siguro nila nung pag-vacuum, din na nila nabalik. Minsan kasi, sir, ako naman, depende naman sa kliyente kung nire-request na patanggal. So, pag hindi naman tinatanggal, ito sir, bibidyoan ko na lang para just in case may makita kang tuldok or ano. Pero sir, pwede dito, saan pa ka dito, sir? May plate naman dyan, sir. Ayan. Ayan. Maayos naman. Pero pag just in case may makita kayo, sir, lalo na yung kamag-anak ko, sir, na Yes. may video naman tayo dito, sinasama ko. Kaya hindi ko kinakat yung video ko, sir. Pinapakita ko yung buong process talaga. Yan, ito mga talsik, sir. Talsik. Yan. So yung yung tin pala, wag mo munang ibababa. Kahit siguro mga 3 to 4 days, sir. So depende, sir, kung medyo sobrang init, sir, ng okay hanggang 3 to 4 days. Pero kung medyo naulan, sir, malamig, huwag mo muna, sir, baba ng 1 week. So, okay. So, dito, sir, hindi naka-power yung natin. So, pwede mo siyang i-fold manually. So, advantage yan, sir, pagka kunwari, di ba, nasagi ng motor, mas mura, sir, yung parts. So, isa pang kinagandahan, sir, ng Honda BR-V natin, meron tayong tinatawag na remote engine start. Sa remote engine start, sir, hold mo lang, sir, yung lock, diba, biyan, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ang purpose yan, sir, pag just in case na naiwan mo siya sa open parking at medyo mainit ang haling tapat, pwede mo nang mapa-cool down, sir, bago ka pumasok sa kotse. So, i-start yung kotse natin, tas yung aircon natin, sir, nakabukas na po. And then, dito naman, sir, sa mga security or sa may lock natin, yung sa door natin, sir, kailangan, sir, key fob lang. Hindi pa tayo naka-smart entry. Kailangan nyo na, sir, i-unlock and lock, sir. So, dito, sir, makikita nyo, pag remote engine start, sir, wala po naka-on na accessories. So, naka-on lang yung natin, yung aircon natin. Even yung air indicate, yung sa mismong gauge natin, sir, sa aircon, wala pa So, next step natin, sir, pagka tatakbo ka or aalis ka na, sir, gagawin natin, tapak, sir, preno, Okay. tapos start. Pansin mo, sir, di ba, wala mga ilaw, no? Pag ginanyan natin yan, sir, lahat yan iilaw na. Pati yung DRL natin. Pag bumukas na yan, sir, ibig sabihin, pwede mo nang i-drive. Kasi pag hindi mo siya in-start ng ganung way, sir, pag pindot mo dito, sir, mamamatay po. Sir, buksan natin lahat ng ilaw. Okay. High beam natin, fog lights, hazard. Sir, check natin. So, LED, side turn lamp natin, sir. DRL natin, high and low beam. Ito lang hindi natin, sir, naka LED. Tapos, pero ito, sir, actually, napapalitan naman yung pinaka-bulb niya ng LED kung gusto nyo yung LED. Pero ito naman, sir, okay naman na siya kahit di mo na galawin. Fog lights natin, sir, pareho. Yan, naka-on. Ang low beam, high beam natin, sir, ito. Yan, dalawa naka-ilaw naman. Nagbi-blink, okay naman siya dito. Sa likod is, yan, sir, LED. Sir, tatapakan ko. Check mo, sir, kung may ilaw yung third brake light mo. Tapos yung dito.
And then reverse light sir, check po natin. Plate light ito sir, may ilaw pareho. Yan. Naka-LED yung plate light natin sir. May ilaw naman sir? Reverse light po? Okay. Sir, dito, alam ko, na-check mo naman na to sir, na-explain ko naman na sa'yo. So dito, pag i-fold natin sir 50-50, dito lang sa gilid sir, tutulak lang po natin. Yan. Sige sir. O sir, i-fold mo kasi ba mamaya hindi pala na-fold. Tapos ang pinaka-isa kong suggestion sa inyo sir, bumili ka ng tonneau cover para flat talaga. Tanggalin natin yung yung plastic. Tapos dito sir, try din natin sir ha. Testing natin lahat sir. Yan. One touch tumble naman siya. Yan. Same din sa kabila. Yes po. And then, ito sir, yung mga mattings natin. Matting natin, isa mo sir i-priority na bibilin mo. Yan, matting. Deep disher. Oh, deep disher, madami. May mga mura lang naman sa online. Tapos, dito sir, ayan, check nyo po. Na kung gumagana yung second row. Magana naman sir, no? Okay. Sir, okay lang, upo muna kayo sa may passenger side. Explain ko naman sa inyo sa interior natin. Sir, dito naman, very basic lang naman tong interior natin. So, start tayo dito sa side po. Sa side natin sir, meron tayong power lock. Meron tayong, dito sir, ay hindi pa natin malak kasi naka-open. Just in case sir na makalimutan mong i-lock siya, meron siyang tinatawag na auto door lock sir. Within 15 km/h mapapansin mo sir, may mag-click na tunog. Ibig sabihin niya nilalak niya sir yung pintuan natin. So dito sa side mirror naman natin, kaliwa kanan sir. Yan, kanan. Check natin sir yung kaliwa kung gumagana. Okay naman sir no? Pero left and right. yan. Pero adjust mo na lang sir sa mo mamaya. Ito, up and down. Okay po. Tapos dito naman sir, sa mga bintana naman, since nakabitan naman natin siya ng tint, nabababa naman po siya. So ngayon ilalak lang natin sir para hindi mo mapabayaan sir na baka ma-aksidenteng buksan. Sir, dito naman sa side na to, sa may left side, meron tayong tinatawag na vehicle stability assist. Traction control yan sir, para hindi ka rin sa mga curve line, hindi ka mag-oversteering or understeering. And then Paano ba yan sir? automatic naman sir, yes sir, naka-on siya by default po. Tapos dito naman sa baba natin sir, yung sa gasolina natin. Kung hindi ka sure kung kaliwa or kanan yung sa gasolina natin sir, tingnan mo lang dito, ay may kaliwang naman sir, arrow. Tapos dito naman sa baba, para buksan ko na rin para check natin yung sa naman natin. How do I know if naka-on off yung traction control? Ito sir, may umiilaw siya dito. Yung same icon yan sir. Yung parang may dumudula sir. Ayan po. May off. Ayan. It's on. Kilometer natin sir, 13 kilometer pa lang po tinatakbo ng kotse natin. Pag chinek po natin dito sa gauge yung mga kilometer per liter, so wala pang lumalabas. Gusto niyo makita yung average kilometer per liter niya sir, make sure sir na wag niyong buburahin niyo yung mga trip A, trip B para ma-compute niya po. So yan, kilometer 13.9. Range ng gasolina natin sir, ibig sabihin yung gasolina mo ngayon kung gaano kalayo yung matatakbo natin, 8 kilometers pa naman po. Meron tayong libreng 10 liters gas po, nandun naman po sa may natin, manual natin. Yan, sir. Sa gauge natin sir, dapat wala kang ibang makikitang ilaw, kundi yan, mga yan lang. So headlight, high beam, low beam, yan. Pag pinatay naman sir, yung gasolina lang, tsaka handbrake, yan lang po. Pag may ibang umilaw yan sir, ibig sabihin may papagawa ka. Punta ka lang sir sa kasa. Yan, buksan na natin yan sir. Tapos dito sir, natitilt lang po, pero hindi po siya telescopic. Telescopic means po, nahahatak po natin to. Sa upuan naman po natin dito, may pump sa may driver side lang po, may up and down po. Same lang po naman sa mga kotse natin dati. And then dito sir, yan, nakabaliktad lang to sir, binaliktad namin para hindi namin natatapakan yung mismong carpet nyo, para itim na itim pa rin. So tanggalin na natin to sir. Yan na sir, may pati ito sir sa manubela, tinanggal na rin yan. Bibihira yan sir, pag tinignan mo sa mga vlog ko, walang mga plastic minsan, tinatanggal na nila. Ito sir, tanggalin ko na ba? Hayaan ko lang. Yan lang muna natin.
Ito sir, Ako na lang. dyan na lang sir. Apply. Ito sir, Ako na lang. ikaw na lang din. Okay naman po. Yung sa open. So dito on, meron naman. Sir, huwag lang natin i-code. No? Ayan. Tapos dito sir naman, meron tayong Bluetooth hands-free. Pwede kang sumagot ng telepono niyo sir. Connect na lang po yung phone nyo. Dito naman sir, yung audio controls para habang nagdadrive kayo, for safety, pipindutin nyo lang po yan. Tapos sa may infotainment naman natin sir, may tinatawag tayong Apple CarPlay or Android Auto. Ano ba sir yung phone natin? Apple po. Android sir. Sad to say, yun lang ang pinakayo ko lang sa BRV. Hindi pa siya wireless. So kailangan po natin original po dito. USB sir, since wala na siyang CD, pwede nating humina yung aircon. Sa gitna kasi. Binaba mo ba sir? Nilalamig ka ba sir? Hindi naman. Kasi parang biglang uminit eh. Ayan, kasi siya. Naka-off. Kaya na. Yeah. AC, max cool. Ayan. Kaya pala biglang uminit. Kaya pala mainit kanina. Parang pinagpapawisan na ako, nilalagkit na ako. So yung AC, yan yung sa may natin, sa may compressor natin. So pag in-off mo yan, mamamatay yung compressor natin. Kung gusto niyo AC on, yes sir. Dito naman yung on-off na to sir, pag gusto mo talagang yung compressor, even yung sa mismong vent, off natin dito sir. So ito yung pag-control sir, up and down lang dito. Ayan. Pampalakas, malakas, hinaan lang natin. Ito naman sir, thermostat. Thermostat naman yan sir. Ito naman yun sa temperature yan. Tama naman yan sir. Sa mga kotse natin dati sir, may mga heater. Ito po wala. So ito naman sir, air circulator. Yan yung parang pag-circulate kung gusto mong galing sa labas or dito lang sa loob. Pero normally sir, ito lang ginagamit natin para hindi natin naamoy yung labas. At the same time sir, pag binuksan mo din kasi siya, dudumihan agad yung filter natin. And then yung front natin sir, dito, subukan na rin natin. Yan sir, meron po. Yan. Sa mode natin sir, sa ibang kotse diba iniikot yan. So dito button po. Meron ba sir? Hindi ko nararamdaman, nakasapatos kasi. Yan meron. Yan, baba lang. And front end yan meron naman pareho. Mostly yan. Yan. Sa rear defogger naman sir, yun yung mga linya naman natin, diba? So hindi naman siya laging ginagamit, lalo na siguro pwede natin gamitin yan sir pagka medyo foggy yung likod natin. Pero make sure sir laging naka-off siya, kasi pag tanghaling tapat nakakabasag kasi yun sir. Max cool, just in case na hindi ka nag-remote engine start and sobrang init talaga ng panahon and kailangan mo nang umalis, max cool mo lang sir. Yan, todo na yan. Pag okay na yun, nakuha niya na yung gusto mong lamig, off lang natin yan. Kung Yan, saan sir. ka huli yung setting mo, dun lang. Doon lang siya sir babalik. So dito actually kahit mga ganyan sir, malamig na eh. And then yan, ano pa ba sir, pag nagpa-add ka ng dashcam, picture ito lang, dito lang yung power supply niya, kasi may tinatawag tayong fuse type. Sa fuse type kasi sir, dito may fuse tapos tinatap yung nakaka-void ng warranty. Sir, paano yun? Kung example, pwede magbigay niyo yung itatak niya o kailangan? Itatak lang yun talaga dito sir. Itatak nila yan hanggang dito sa likod yan sir, nakatali sa likod. Tapos ilalabas nila yan either dito sir, yan dito. Basta dito lang ang power source na. Basta dito lang yung power source sir. Yung iba kasi nasabi, hindi kami mag-i-splice. Hindi nga kayo mag-i-splice, pero itatap nyo kasi yung wire sa may fuse. So delikado din kasi yun. So ibig sabihin, walang safety parang for safety sa electrical, baka mamaya pag nagkaroon ng problema yung dashcam mo, baka kasunog pa ng di ba? Madudamay pa lahat, tsaka yung mismong fuse. Ito sir, yan, okay. Yung manual mo sir nandun, no? Ayan, tapos pabaklasan lang natin to. Dito naman sir, pag nag-lock ka from park, reverse cam natin, check ko na rin pala sir, yan, gumagana naman po. Neutral drive sir, pagka mga economic lang po, yan po. S mode pagka gusto niyo pong mas mataas ang RPM, sir, yung performance, gusto mo ng performance, gusto mo ng tulin, S mode po. L mode sir, pag yung mga akyata naman po. Isa pang ginagamit natin yung S mode sir, pag yung mga downhill, ganun po, downhill and uphill, S mode lang tayo. Kasi sir, ito bumababad kasi siya sa low gear, sa low RPM sir, di ba? So parang nagkakaroon siya ng engine brake. Para hindi ka sir, pag nagdi ka sir, mapapansin mo mamaya sir pag nagda-drive ka, parang siya nagfi-freewheel lang.
So pag nag-S ka sir, pag trinay mo naman yung S, para siyang may jerk kasi nag-engine brake siya. Ang kinagandahan kasi niya sir, pag mga downhill, para hindi ka nakababad sa preno, kasi yung iba nag-overheat sir yung preno. And syempre maggastos sa brake pads. So another maintenance yun. So yan sir, pag neutral and drive, hindi mo kailangan pindutin. Pag lumagpas ka ng neutral and drive, dun ka kailangan mo ng button sir. Then pag nakalock ka sir, bigla ka nag-park. Kung habit mo yan sir, pagka nasa traffic nagpa-park, ayan, magagaan lang. Yung iba kasi sir, ganun ang ginagawa nila. Pero dapat neutral lang yung handbrake. Ganun lang po lagi. And then handbrake, yan, okay naman sir. Kagat naman siya agad. Center lang natin sir. Yan po. Check natin sir yung engine. Patayin ko muna sir kasi wala na rin tayong gasolina sir. Nakaano kasi. Sir, pagbukas dito lang po. Sa side na to, sa left side, pa kaliwa, pa kanan po. Yan. Yun. So, L15 yung engine natin sir, 1.5 iVTEC, double overhead cam dicer. Tapos yung performance siya or yung horsepower natin sir sa 121 PS. Then ang transmission natin is CVT. So, congratulations sir kasi kinagandahan dito, meron tayong free na 1 year free maintenance. So yung mga change oil, wala kang munang iisipin, next year na. So una mong isipin sir yung first month natin, first month or first 1,000, whichever comes first. Ibig sabihin sir, wala ka pang 1,000, tapos naka first month ka na, babalik mo na dito sir, vice versa. So just in case gusto mo magpa maintenance, sabihan mo lang kami, kontakin mo ako sir, ipapa-schedule natin dito sir. Sunday meron tayo sir, Monday to Sunday meron po. Pero syempre, pag medyo weekends, palapit ang weekends, mas marami po. And then, yun sir, ang battery natin sir, 1 year warranty. Tapos yung mismong whole car natin sir, except sa mga consumables po, 3 years warranty po tayo. And then, dito sir, yung mga, yan, 4 cylinder siya. Nandito sir, yung mga serpentine belt niya. Yan po. Tapos, dito sir, pagka itatap lang natin yung sa radiator natin or yung pinaka-coolant natin sir, may linya dyan sir sa gilid. So doon lang po. So dito nga sir, nasa above siya nung maximum, which is okay lang din naman. So sa first 1,000 sir, bababa pa yan. Then dito sir, sa wiper natin, yung tumutulong tubig sir, either dito or meron tayo doon sir, parang parang pang drip po ng aircon natin. ABS natin sir, yan po. Tapos, ingat na sir, kung sa mga daga, yung mga, kahit ano namang kotse sir, pag dinaga, di ba, nangat-ngat. So, check nyo sir, time to time. Pag nagkaroon ng mga default na ganyan, madalas yan po. Doon naman sa brake, fluid natin sir, hindi siya tinatap, normally. So, pag bumaba yan, tapos nakita mong bumaba, wag mo nang tapan. Kasi ibig sabihin yan sir, panipis ng panipis yung mga brake pads natin sir. Tapos, pag naubusan yan, check natin sir, baka may tagas lang po. Computer box natin and fuse box nandun po. Pan-SM sir yung pinakano natin. Tapos sa mga sa mga hindi kasama sa mga warranty natin, yung spark plugs, yung mga nakukuha mga fluids, gulong natin sir, even the paint sir hindi kasama sa natin. So any question sir? So basta sir, first 1,000 balikan mo kami. So any concern niyo sir, kontakin niyo either skipper ako, pwede naman po. Sir, sa pagbaba dito sir, yan. Sa pagbaba sir, kaya na sir, baksak mo lang po. So safe naman yan, wala naman pong problema. So ngayon, coding ka Monday. So nag-request kayo sir ng Wednesday. Monday ang coding. Sa ngayon sir ha. Tapos hanggat maaari sir, hanggat wala kang ORCR, wag mo muna siyang gagamitin. Kasi para for safety, meron ka namang isa pang kotse. 7 to 11 working days, basta okay naman yung mga CSR natin sir. Ano natin yan, marerehistro naman agad sir. Tapos yun sir, congrats sir Philip.